ang 6 na pangkaraniwan common liver diseases ng mga Pilipino at paano tayo iiwas dito. Yan, maraming kababayan natin may sakit sa liver. Hindi kayo magugulat kasi nga maraming manginginom, maraming hindi nagpapa-check up, maraming mahilig sa junk food, sa mga maduduming pagkain, hindi malinis, dahil dyan nasisira ang atay. Okay? Pag-usapan muna natin itong 6 common liver diseases at mamaya pag-uusapan natin yung kakaibang senyales na may liver disease na pala para malaman natin at yung mga prevention tips. Number 1 out of 6 na common liver disease sa Pilipinas, number 1, hepatitis A. Maraming may hepa A, di ba? Lagi sinasabi yan dati. Oh, kumain ka sa tabi-tabi, kumain ka ng madudumi, di ba? Hindi malinis ang mainly food handler. Pag yung naghahanda ng pagkain, hindi natin alam, baka may hepa A siya. So, ang hepa A, virus siya. Dahil dito, pag dumi niya, hindi siya naghugas ng kamay, pagluto niya ng salad, ng pagkain, ng fishball, ng salsa, pagbigay sa'yo, nakain mo, magkaka-hepa A ka. Okay? Oral fecal route to eh. So, nahawa. So, sa dirty food to. At yung mga naghahanda ng pagkain. Kaya nga, very strict ang mga fast foods, di ba? Very strict sila. Bago ka maging server ng pagkain, dapat x-ray mo, normal, walang TB, di ba? Blood test mo, normal, walang hepa A, hepa B, pati sa pagdumi, walang parasite, walang bulate. So, lahat ito kailangan para malinis. Hepa A, nasa food preparation, kaya eat clean. Number 2, sakit, hepa B. Hepa B or hepa C. Ang hepa B, iba naman to, hindi to sa pagkain, sa dugo na kukuha. Okay? Paano panahawa ang hepa B? Sa pagtatalik, isa. Basta sa dugo, blood transfusion, o yung mga gumagamit ng droga, nag-share ng needles. Pero ang nakakatakot dito sa hepa B, sinasabi ko nga, common sa Pilipinas, 16% ng Pilipino, base do sa lumang study, merong hepatitis B. Sobra dami. Kung sabihin mo 120 million Filipinos, ilan na yun? Ilan na yun? 20 million? 24 million? Sobra dami ng milyon-milyong Pilipino may hepa B. Kalat ng kalat. Bakit? Diba? Bukod sa hindi natetesting. Marami kasi may hepa B, carrier sila. Hindi sila nagpapacheck. Paano magpapacheck? Simple lang. Punta tayo sa kahit anong laboratory, re-request lang ng hepatitis profile. Complete hepatitis profile. Malalaman na kung may hepa A, B, C, kung ano man yan. So, kung may hepa B ka, pwede mo mahawa ang partner mo. Okay? Pag yung partner mo wala pang panlaban sa hepa B, pwede siya mahawa. Okay? Ganyan, mabilis makahawa. At hindi lang dyan. Dahil nga 16% ng Pilipino may hepa B, pag yung nanay na buntis may hepa B, mahahawa niya yung anak niya. Kaya pag pinanganak yung bata, bibigyan ng pang-hepatitis B pangontra eh. Bibigyan siya ng pangontra sa hepa B. Kaya kailangan nyo within 24 hours eh. Kasi nga, ang daming hepa B sa Pilipinas. So, 16%, siguro mga 20 million Filipinos. So, paano gagawin para hindi magkaroon ng hepa B? Siyempre, pa-check muna kayo. Baka may hepa B na. Pero kung wala pa kayong hepa B, check kung meron kayong antibody. Kung meron na bang panlaban yung katawan mo. Kung wala ka pang antibody, merong magandang bakuna. Ito yung luma at safe na bakuna. Ako, nagpa-inject na ako. Hepatitis B vaccine. Inject ngayon, after 1 month, after 6 months, 3 turok lang siya. At safe ka na sa hepa B. So, kailangan mo to. Magtanong kayo sa inyong infectious disease doctor or gastroenterologist para pakita yung hepatitis status ninyo. Number 3 problem. So, hepa A, hepa B. Number 3, fatty liver. Sobra daming Pilipino may fatty liver. Sa ibang bansa, estimate 30 to 40%. Pataas ng pataas ang fatty liver ngayon sa buong mundo. Diabetes, pataas din ng pataas. Obesity, pataas ng pataas. Bakit?
Fast food eh. Fast food eh, di ba? Sa dami ng kinakain, sa fast food na kinakain, talaga na, parang Super Size Me, kung napanood yun, di ba? Kumain siya, fast food ata for 6 months. Nasira ang atay niya. Tumaas ang liver enzymes niya, SGPT, SGOT. So, fatty liver dahil sa sobrang matatamis, soft drinks, iced tea, puro prito, yan. Puro karne. So, paano iba sa fatty liver? Siyempre, gulay, prutas, di ba? Exercise, tubig lang. Hindi soft drinks, hindi matatamis. Yan ang panlaban sa fatty liver. Huwag magpapataba. Number 4, common disease sa Pilipinas. Ito, very common sa Pilipinas to. Alcoholic liver disease. Yan, number 1 yan. Diba? Ang daming kababayan natin. Yan ang pastime ngayon ng Pilipino, diba? Uminom ng alak, magpakalasing, maging happy, makatulog. Kaya lang, isang tingin mo pa lang, alam mo malamang may alcoholic liver disease. Paano? Malaki ang tiyan, beer belly, maliit ang kamay, maliit ang paa, namumutla, may pulutan, tapos puro hard drinks o kahit beer, nandyan lahat yan. So, pwede siya. Pag in-ultrasound natin yung liver, baka makita may alcoholic liver disease na. Okay? Kasi nga, sobra-sobra yung alak eh. Kung kayo ay meron ng liver problem, may fatty liver o anuman liver problem, may Hepa B, talagang bawal na yung alak. Zero alcohol na. Kahit sabihin mo healthy ang red wine, zero red wine. Bawal sa inyo red wine. Kung gusto nyo ng benefits ng red wine, kumain na lang kayo ng ubas. Kain kayo ng grapes, may resveratrol yan. Okay? So yung benefit ng red wine nasa resveratrol na nasa grapes at hindi nasa alak. Hindi kailangan ng katawan natin ang alak. Alam ko may nagsasabi na katawan daw ng tao kailangan ng alcohol. Para masira yung atay, kailangan natin ng alcohol. Ang limit ng alak sa isang araw, every day, pag babae, 1 drink a day. Pag lalaki, 2 drinks a day. Pero ako, kahit itong limit, hindi rin ako masyado, hindi ko gano'n nire-recommend to. Pero sa libro, sasabihin nila, pag babae, pwede isang beer isang araw, or isang red wine, pili lang isa na maliit na baso, siguro 3 to 4 ounces, or isang hard drinks na 1 ounce, yun lang maximum per day, choose one. Hindi pwede after 1 week, inom ka ng 7 glasses of beer, hindi ganun yun. Sa lalaki, pwede 2 drink, 2 beer, 2 red wine, or 2 hard drinks, pili ka doon. Pero, marami pa rin nagsasabi, kahit itong pakonti-konti, pwede ka matsambahan ng liver cirrhosis, liver disease. Kasi nga, may tao talaga na pag nakatikim ng alak, nasisira agad yung atay. Kahit konti lang. May tao, konting inom lang ng alak, namumula. Alcohol, red flushing of the face. Tawag yan, alcohol flush eh. Nagpa-flush. Kita mo? Meron dyan, may allergy sa alcohol. So, pag ganyan kayo, ibig sabihin, hindi kaya ng katawan mo yung alak. Okay? So, pag takot tayo sa liver disease, iwas na lang sa alak. Number 5, problem, liver cirrhosis. Ito na yung komplikasyon. Mula fatty liver, mula hepatitis B, mula alcoholic liver disease, pag lumala, masisira na ang liver. Titigas na siya. Para na siyang nanigas, nag-fibrosis. Liver cirrhosis, hindi nagagana yung atay. Ang daming trabaho ng atay natin. Taga-detox ng mga gamot, detox ng mga pagkain, metabolism, tagagawa ng pagpambuo ng dugo, liver din. Mga importanteng protina, liver din. Kaya nga tinawag liver eh. Pampabuhay kasi ang atay, kaya siya liver. So pag liver cirrhosis, sira na. Okay? Diabetes, nagkakos din ng liver cirrhosis. After liver cirrhosis, liver failure na yan. Lahat na ng komplikasyon, delikado, nakamamatay itong liver cirrhosis. Okay? So, tigil alak. Kung wala pang Hepa B, pwede pa magpa-vaccine. I-check nyo kung pwede pa. Fruits, vegetables, physical activity, huwag magpapataba.
control ang weight, control ang blood sugar. And number 6, pinaka-deadly na liver disease, common din to, liver cancer. Okay? Ang liver natin, nandito sa may kanan eh. Makakapa mo yan dito sa may kanan. Pag pinapahinga ng malalim, bababa yung liver natin, nakakapa ng doktor kung matigas o may problema. Okay? So, pag liver cancer, ito yung deadly, mahirap. Risk factor for liver cancer, siyempre mga unhealthy foods, di ba? O kung may Hepa B dati, hindi naman porke may Hepa B aabot sa liver cancer. Hindi po, pero higher risk konti. Pati hepatitis C, di ba? Tsaka alak din, iwas tayo. Another liver problem na idadagdag ko na lang, parang number 7 to, yung gamot. Merong mga gamot, possible makasira ng liver pag sobra, pag overdose. Tulad ng paracetamol. Safe na safe ang paracetamol, pero dahil lahat ng bahay may paracetamol, yung mga bata, kahit sino, baka minsan naiinis sila sa buhay, ginawang candy yung paracetamol, pwede masira ang liver. Pain reliever, mga NSAID, na sobrahan kayo ng pain reliever over the counter, diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi ko gano'ng pinapayo pain reliever, sira liver, sira kidney. Statin, gamot sa cholesterol, pag nasobrahan, binabantayan din yung liver. Okay? Hindi ko sinasabi tigil yung gamot sa cholesterol, pero tinitimbang natin yung benefits ng statin for cholesterol at yung mga possible side effect. Kaya ako mababa lang ako magbigay ng dose ng atorvastatin, simvastatin at iba pa. Ngayon, puntahan natin, alam na natin yung common liver disease, tingnan natin yung senyales. Okay, na may sakit na sa atay. Number 1, naninilaw ang mata. Okay, naninilaw ang mata at ang kamay. Number 2, pagod na pagod. Okay, pag may sira sa liver, pagod na pagod siya. Tiredness, weakness. Number 3, pag may problema sa liver, lumalaki ang tiyan. Hindi siya tumataba, tubig. Nagkakatubig ang tiyan. So, tubig ang tiyan, minsan nagkakatubig din yung paa. So, abdominal pain, abdominal swelling. Number 4, yung ihi, kulay tsaa. Kulay tsaa ang ihi. Lumalabas kasi mga bilirubin. At number 5, ang dumi na mumutla. Ang dumi niya maputi, kulay gray. Dapat ang dumi natin brown, di ba? Nagiging gray colored. Bakit ganon? Hindi kasi nakakalabas yung bile. Ibig sabihin, baka may bara. Baka may bato. So, usually magkasama to eh. Madilaw ang mata, kulay tsaa ang ihi, maputla ang dumi, sabihin may liver problem. Or may barado. Pwedeng may mga gallbladder stone. Pwede rin yan. Number 6, nagsusuka. Number 7, walang gana kumain pag may liver problem. Kasi pero itong mga suka, hindi walang gana kumain, pagod, maraming sakit, ganito eh. Itong number 8, nangangati. Kakati siya. Okay? Nag-a-accumulate kasi yung mga bile salt sa katawan. So, nangangati. Yung mga may kidney problem, nangangati din. Okay? Pareho sila. Number 9, mabilis magsugat. Mabilis magpasa. Yung pasa, malaki ang mga pasa. Kasi nga, ang liver ang gumagawa ng clotting factor. Siya yung pampalapot ng dugo. So, pag nasira ang atay, magloloko yung pang-clot mo. Mas malabnaw ang dugo, pati protein mo tataas. So, mangyayari dyan, mabilis ka magdugo. Delikado yan. Number 10, tulad na sinabi ko, namamaga ang tiyan, namamaga yung paa. Kasi nga, nagbabara sa liver kung may liver cirrhosis. Hindi makabalik yung dugo maigi. Number 11, may mga spider angioma. Pag tinignan mo yung tiyan, dibdib ng pasyente, merong parang itsurang spider mismo. Nakita kayo ng mga spider na yung maliliit. Yung maliliit yung paa. Parang 8 paa yun eh. So, itsurang spider pero kulay pula. Pag pinres mo, nawawala yun. Nawawala yun. Pag binitawan mo, lalabas. So, meron yan dyan sa tiyan. Minsan, mahirap makita. Pero pag may liver cirrhosis na, liver problem, nagkaka-spider angioma. Number 12, kung malala na yung liver disease, hilo-hilo na sila. Parang yung lason, hindi na nadidetoxify, napupunta na sa utak.
Okay? So, yan ang 12 common signs of liver disease. Pero meron pang 6 na medyo rare na cause na senyales ng liver disease. Lumalaki yung breast pag lalaki, gynecomastia. Nagkakaroon ng problema sa hormones, sex hormones. Yung testis or yung itlog ng lalaki, lumiliit. Number 15, namumula ang kamay. Ito mabilis makita. Mapula siya dito. Obvious siya. Dati hindi mapula, tapos biglang namumula banda rito. So, pag namumula siya, i-check yung liver. Okay? Palmar erythema yan. Pwedeng may liver cirrhosis. Sana naman, hindi mga liver cancer, pero check agad. Number 16, pwedeng kulang sa oxygen, nagka-clubbing yung fingers. So, medyo kumakapal dito, clubbing. Number 17, hepatic encephalopathy, yung nahihilo na, comatose na, medyo mali-mali na sinasabi, nalalaso na yung utak. And number 18, senyales, hepatorenal syndrome. Itong number 18, sabihin, nasira yung liver, nakisali ang kidneys. Kaya nga hepatorenal syndrome. Hepato-liver, renal kidney, liver-kidney syndrome. So nasira yung liver failure, itong kidney gusto makisama sa liver, kaya parehong nasisira. Okay? So para makaiwas sa liver disease, sinabi ko na sa inyo, di ba, yung mga alak, sigarilyo, healthy foods, yung mga pagkain, dapat malinis. Paano magpapacheck? Sinabi ko sa inyo, blood test, hepatitis profile, at i-check nyo SGPT, SGOT, pwede rin yung alkaline phosphatase, SGPT, SGOT, alkaline phosphatase, magpa-CBC na rin kayo kung gusto nyo. Yung iba, dinadagdagan pa ng ProTime, titignan yung lapot ng dugo, at yan ang pinaka-blood test. Okay? Tapos ultrasound ng liver, ultrasound ng buong tiyan. Makikita sa atay kung may bukol, kung may fatty liver, kung may liver cirrhosis, makikita nila. O may gallbladder stone, makikita po. So, kanina magpapacheck for liver problem sa gastroenterologist. Sila yung eksperto dito. Saan po nakatulong to? Kasi nga maraming kababayan natin, ang lakas uminom ng alak, ang lakas mang junk food, hindi nila alam, hirap na hirap yung liver nila. Salamat po.